Yun, ito na naman tayo mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan, babati muna ako ng magandang gabi sa ating mga subscribers dyan, sa ating mga viewers. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. Shoutout sa inyong lahat. Yun ang ito na mga kababayan. Tuloy na tayo kagad sa ating topic. Wala nang patumpik-tumpik ito. Ito'y tungkol pa rin kay Epifanio Labrador, ang vlogger na nagtapang-tapangan. Ngunit ang katotohanan ay supot naman. Yun ang ito na. Si Epifanio Labrador, akala natin kahapon na hindi na ito mag-upload ng video, medyo lit na yung kanyang upload, gabi na. Kasi nga, alam natin kung saan siya nanggaling. Nagyabang pa siya sa kanyang pira, Pero dito mga kababayan, sa video na ito, dito natin malaman o talagang makikita natin na itong si Epifanio Labrador ay siya talaga si Richard Palacio dahil sa kanyang mga pananalita. Galit na galit. Sumabog sa galit itong si Richard Palacio. Dahil nga hindi daw siya si Richard Palacio, pero daw kaya niyang bayaran kung ano man yung mga naisampang kaso noon. Qualified tip daw, 2.5 lang daw yung nanakaw niya noon. Siya na rin mismo ang umamin. Talaga naman, kulang talaga. Mahirap talaga pag sinto-sinto ng kababayan. Talagang sobrang yabang, sobrang hangin. Pero nga, kalauna naman ay sa kanyang bibig din naman nanggagaling yung mga kaso na ayon sa kanya nagbabantay daw ng computer shop. Tapos magkano ba daw yung pira na ninakaw niya noon? Halagang 2.5. Kaya kong bayaran yan, marami akong pira. Pero alam niyo mga kababayan kung saan nanggaling yung pira niya. Mamaya sa bandang dulo sabihin ko kung saan nanggaling yung pira niya. Kasi pizza kahapon 31 31 kahapon. Kasi nga ang 21. Baka mga kababayan, yung pira na yon ay yun yung sahod sa kanyang YouTube. Tapos sabihin niya, ipagyabang niya na nagmula daw sa kanyang mga supporters, padala sa kanya. Pinakamababa daw sa isang araw, 80,000. Isang buwan. Milyonaryo ang labas. Milyonaryo ang labas ni Richard Palacio. Talagang magkatotoo. Yung apelido mo ay talagang magkakaroon ka ng Palacio. Kung ganun, kalaki araw-araw ang iyong natatanggap sa iyong mga supporters. Pero wag kami. Wag mo kaming lukuhin dahil yung pinapakita mong pira na yan ay sahod mo yan sa YouTube. Kasi nga mga kababayan sa mga hindi pa nakakalam, ang sahod kasi namin dito sa YouTube, pag nag-email si AdSense, yan ang 21. Tapos bibilang ka ng 3 days bago mapasok sa bangko mo yan. Depende na lang sa kung ano yung bangko na inilagay mo doon kay AdSense. Minsan kasi yung Land Bank at Metrobank mabilis lang, BPI mabilis lang. Land Bank kasi medyo abutin ng mga 5 araw, minsan aabutin pa ng ilang araw talaga. Siguro mga kababayan, kaya siguro itong si Epifanio Labrador kahapon, gabi na ito nag-vlog dahil nga kinuha niya yung sahod niya sa YouTube para ipagyabang sa kanyang mga subscriber na ito yung mga tulong na nanggaling sa aking mga supporters. Wag mo kaming lukod, Labrador. Naku po. Wala ka lang mo sa amin. Katulad mo na mabilis mauto. Mga subscriber mo, kung mabilis mauto yan, wag kami. Wag kami Labrador. Dahil sahod sa YouTube, nakasahod tayo sa YouTube. Yan yung pera na yan. Wag mo kaming gawing tanga. Dahil hindi mo kami katulad na ano ba talang tawag sa'yo? Sobrang tanga. Yan ang mga kababayan. Wag natin itong patagalin Sabay-sabay natin itong panoorin. Ang dami nila sinasabi na yung mga pangalan na yun ay ako. May sabi pa nila qualified tip na yung kaso ko. Matindi. Kung qualified tip yan, mga bobo. Biro mo ba naman mga minamahal ko mga kababayan, qualified tip, wala daw piyansa. Ito po ang nakakatawa dyan. Papupuntahin ko po yung mga tao ko sa Negros Oriental. Bibidyohan po namin yan.
Huwag kayong mag-alala. Para lamang po patunayan na naninira lamang po yung iglesia ni Manalo. Aboy, Richard Palacio, may qualified tip. Ha? Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko kailangan magnakaw ng... kasi ang pagkakaalam ko, kasi pinatanong ko po doon, mga minamahal ko mga kababayan, yung may-ari po nung computer shop, kasi pinaimbestigahan ko sa Negros Oriental ha? Pinaimbestigahan ko. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, computer shop, iniwan nung nagbabantay. Tama ba naman kasuhan ng qualified tip? Tapos Nobel? Ay, tinanong ko rin po yan sa abogado ko. Sabi ko nga po, mga minamahal ko mga kababayan, marami po tayong supporters. May kanina lang may nagpadala sa atin ng 80,000. Mag-isip kayo mga minamahal ko mga kababayan. Sa tingin nyo, sa dami ng supporters ko, sa dami na nagbibigay sa akin ng tulong, sa tingin nyo ba hindi ako makakakuha ng abogado? Ay, nakakatawa naman talaga. Sobrang nakakatawa ang iglesia ni Manalo. Sabi ko nga, mga minamahal ko mga kababayan, 1% lang sa 100% sa dami ng Katoliko ang iglesia ni Manalo. Kaya nga sabi ko, kahit kasuhan pa ako ng 1 milyong kaso, wala yan. Tai lang yung kaso na sabi na ganito, ganyan. Tarantado, parang sinabi nyo lang na kayo lang may kamag-anak na pulis. Parang sinasabi nyo na kayo lang ang may kamag-anak na NBI. Kayo lang yung may kamag-anak na sundalo. Hindi ko na po sasabihin sa inyo Pero gusto ko lang patunayan na kung merong koneksyon ng iglesia ni Manalo sa pulis, sa NBI, sa mas marami po si Epifanio Labrador. Dahil kung tutuusin, tignan nyo, mas marami pong sumusuporta sa mga sinasabi po ng yung lingkod kesa sa mga sinasabi ng mga demonyo, mga gago, mga siraulo, kulto, organisasyon, isang mafia na iglesia ni Manalo ang naniniwala po sa akin. Mas marami po. Mas marami po. Nakikita nyo naman yun sa comment section. At mas maraming natutuwa. At mas maraming nagsasabi na tama lang ang sinasabi ko. At puro katotohanan ang sinasabi ko. Mga kababayan ko, sa totoo lang, ang dami po nilang paninira. Meron pang mga iba dyan na nagsasabi, nagnakaw daw ako ng ganito ng estudyante. Putang ina, magkano ba yan? Nalaman lamang ko, mga minamahal ko mga kababayan, 2.5, halagang 2.5. Halagang 2.5, pwede kong isampal yan kahit ngayon Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, 2.5 lang. 2.5 lang na halaga, sabi nila. Ninakaw ko daw yung mga pera ng estudyante ko. Putang ina. Mga minamahal ko mga kababayan, 2.5 lang daw ninakaw ko. 2.5 lang daw, ano to? Sa YouTube niya yan. Baka gusto nyo isampal ko sa inyo yung pera na to. 2.5 lang na nakawin ko pa. Ayoko na lang patulan, alam ko. Pero sabi ko nga, mag-ingat ka. Dahil alam ko na kung sino-sino. Alam ko na kung sino-sino yung nagpapakalat na yan. Kaya sabi ko, sabi ko nga, kung ako'y siraulo, kung ako'y gago, pwede ako magbayad ng tao hanggang 20,000 lang kada ulo. Kaya ko magbayad ng ulo ng tao para lang ipatumba kung sino-sino. Kaya ko, kaya doon sa mga naninira sa akin, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Dahil 20 mil lang. 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Kung sino man yung nagpapakalat na yan. Pero hindi naman tayo ganun Bawi, laban bawi? Hindi naman tayo ganun kasiraulo. Kagago. Pero, dahil sinabi ko to, malamang kakagatin to ng INC. At malamang sila ang magpapapatay sa inyo. Doon sa mga nagsiwalat sa akin, alam ko kung sino-sino kayo. Alam ko kung sino-sino kasi in-stock namin yung mga nagko-comment. Kaya sabi ko,
20,000 lang ang halaga ng ulo ninyo. Kaya mag-ingat na kayo. Hindi lang daw ha. Baka mamaya, Iglesia ni Cristo ang magpapatay sa inyo para lamang idiin ako. Ha? Yan ang masasabi ko. Sa totoo lang. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, takot na takot po ang Iglesia ni Manalo sa akin ngayon. Dahil alam nila, malalantad ko sila. Ha? Malalantad ko sila. Ikaw yung Hindi po ako basta-basta malalapitan ng kahit sino, sa totoo lang. Dahil marami pong organisasyon at maraming mga tao ang sumusuporta sa akin. Kaya bago kayo makarating sa akin, ewan ko lang. Ha? Kahit sino ka pa. Alam ko mga minamahal ko mga kababayan, gagamitin nila ang NBI, gagamitin ng pulis, gagamitin ng sundalo para lang po makuha ako, para patahimikin ako. Pero doon sa mga sundalo na hindi Iglesia ni Manalo, sana po kampihan niyo po ako. Dahil ang kalaban po natin dito, yung Iglesia ni Manalo. Nagmamakaawa na humingi na ng tulong. Akala ko matabang ka. Kaya mo kahit mag-isa ka lang. Tapos ngayon nagmamakaawa ka na. Na sana po, kampihan niyo ako. Anong klaseng tapang yan? Tapos sinasabi na mo na yung mga bumabatigo sa'yo, 20,000 lang yung halaga ng ulo. Siyado na mga unfair yata yun. Sa'yo, 30 million, 3 million. Tapos, yung mga umaano sa'yo, 20,000 lang. Eh, mas gwapo ka sa. Ang laking kalokohan itong si Epifanio Labrador o sa totoong buhay Richard Palacio. Yun ang mga kababayan, mga kababayan. Eh talagang inamin niya na siya si Richard Palacio. Sasampalin daw niya ng pira yung nagsasabi na nagdakaw siya ng halagang 2.5 sa kanyang estudyante. Yung isda talaga, ay talagang mabibingwit yan sa kanyang sariling bibig. Hindi mo naman pwedeng bingwitin yung isda kung sa kaliskis yan. Sa bibig mo talaga bibingwitin yan. Yung sa galit niya, sobrang galit niya dahil nga nalantad na yung kanyang totoong pagkatao. Ayan na, galit na siya. Kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Hindi niya na malayan na inamin niya na siya si Richard Palacio. Tapos takot na yung Iglesia dahil ilalanta daw yung totoong tawag dito mga kababayan, nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Samantalang siya yung nalantad na kung ano ba talaga ang kanyang totoong pagkatao. Mamamatay tao, sabi niya. Tapos yung sabi niya na tumatanggap siya ng pera mula sa kanyang mga sumusuporta, hindi bumababa sa 80,000, pero yung pera mga kababayan na pinapakita niya, sa palagay ko yan ay nanggaling sa kanyang sahod sa kanyang YouTube channel. Dahil nga, ang sahod kasi ng YouTube 21, mag-i-email na yung AdSense na ganito, yung pira mo ay napapadala namin sa iyong bangko. Tapos i-check mo yon pagdating ng mga 3 araw or 5 days, papasok na yung mga kababayan. Depende sa bangko, sinabi ko na, depende sa bangko. Yan kasi, malayo siya, nasa bundok siya, nagtatago siya. Kaya siguro, ngayon lang niya nakuha at pinagyabang kagad. Talagang mahangin yung tao na yan. Sobrang yabang. Signal number 7, kung baga sa Baguio pa yan. Kung sa Lindol pa yan, talagang intensity. 2.7 yan. Malakas pa nung nangyaring Lindol dito sa amin. O baka intensity 5 pa yan. Grabe, sobrang yabang, sobrang lakas ng ng hangin, sobrang kayabangan nito si Epifanio Labrador. Yan ang magpapahamak sa'yo, tapos kung makaawa ka, nakampihan ka, sino kakampi sa'yo? Ganyan ka magsalita. Wala kang mudo, bastos ka.